So kanina madaling araw sa alas 2 ng umaga ay tuloy na naging isang bagyo itong low pressure area na ating minomonitor. So binigyan natin ito ng local name or domestic name na Juaning. Itong tropical depression na ito kaninang alas 4 ng umaga, huli itong namataan sa layong 520 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Ito ay may taglay na lakas ng hangin na malapit sa gitna na umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbugso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Yung movement nito ay north-northwestward sa bilis sa 10 kilometers per hour. So papalayo ito sa ating bansa at wala itong direktang epekto sa ating panahon ngayong araw. Samantala, ito namang isa pang bagyo sa labas naman ng ating PAR sa may West Philippine Sea na nasa labas na ng ating monitoring domain. Ay malayo ito sa ating bansa pero yung trough o yung extension nito ay umaabot sa kanurang bahagi ng northern and central Luzon. Kaya posible tayong makaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan as well as yung mga kaulapan na may kasamang thunderstorms dito sa areas ng Ilocos Region, Zambales, at sa Bataan. So humina na rin yung epekto ng habagat. So sa ngayon umiiral na lamang ito sa kanurang bahagi ng Southern Luzon. So for Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa ngayong araw, dahil malayo nga itong bagyo, walang direktang epekto sa atin, makakaranas tayo ng maaliwalas na panahon, fair weather conditions maliban na lamang sa mga biglaan at panandaling pag-ulan na dulot ng thunderstorms, especially sa hapon hanggang sa gabi. At ito naman yung ating latest track and intensity forecast para kay bagyong Juaning. So, malayo nga itong si Juaning sa ating bansa. Wala itong magiging direktang epekto sa ating panahon sa mga susunod na araw. Hindi rin natin ito inaasahan na hahatakin or palalakasin yung ating southwest monsoon o yung hanging habagat. Gayunpaman, ay magpapatuloy yung generally northward na paggalaw ni Juaning hanggang mamayang gabi. And then, after that, magiging north-northeastward yung paggalaw nito patungo dito sa northern boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. So dahil mananatiling malayo itong si Juaning sa ating bansa, hindi tayo magtataas ng tropical cyclone wind signal sa anumang bahagi ng ating kapuluan. So mapapanatili ni Juaning itong tropical depression intensity throughout the rest of the forecast period. Inasahan natin na posibleng lumabas si Juaning ng ating Philippine Area of Responsibility by mamayang gabi or bukas ng madaling araw.